George, gaano katagal na kayong kasal? 11 years na po, ma'am. 11 years na. Opo. May anak kayo? 2 po. Ilang taon na yung mga bata? 11 po at saka 7. Gaano katagal na OFW ang misis mo? 4 years and 6 months po. 4 years. Doon sa 4 na taon at 6 na buwan na nasa labas siya, nakauwi ba siya nung pandemic, after Nung pandemic? September 8 ata yun. Last year, Opo. 2022. Gaano katagal siya nung nauwi siya dito? 1 month lang ako ata yun. 1 month. Pero kasama ninyo siya at ng Opo. mga bata. Okay. At ngayon ay nasa Singapore. Nakauwi na ho siya nung June. Umuwi na. Opo. Nandito na siya ngayon sa Pilipinas. June 8 ata. Okay. Tapos, ang gusto mo ay magkaayusan kayo. Pagbalik niya dito noong June, hindi na siya tumuloy sa inyo? Ano yun, kasama po kami. O magkasama pa kayo? Opo. Paano mo nalaman na may iba siya? Kita ko sila nag-video call ho. Mm. Ayan ho, tapos nagsabi po ako na, nagtimpla ho ako ng kape, nung punandaan ko ho, nakita ko yung cellphone niya, yung ginaganyan niya. Yung nag-video call silang dalawa lang tapos bumalik po ako sa loob. Tapos pinahinaan ko yung cellphone, tapos doon po ako sa likod niya, nakaupo na inantay ko na sila kailan matapos na mag-usap. Okay. Tapos sinabi ko, sino yan? Ba't ang gwapo niyan? Sabi ko. Oo, gwapo nga, sorry. Pwede niyong pakita ulit. Tapos Tapos sabi ko sa kanya, yan ba solusyon ng problema natin? Tapos masakit lang ho, sinusumbat ho sa akin, mas nakakatulong daw yung lalaki niya kaysa sa akin kasi isang salita niya lang daw, magbibigay daw agad ng pera. Umamin siya na may relasyon siya dito sa... Oho, sa akin sa barangay, kahit isa dito sa Bulodi ho, nilapit ko ho, yan. Umabot na kayo sa barangay, nung unang huli ko... nagharap-harap na kayo sa barangay. Oho, nung unang huli ho ko sa kanya, ayun, di ko muna pinadaan sa barangay, pinadaan ko muna sa binan ko. Okay, pamilya muna. Opo. Tapos mga ilang araw lang ho, nahulihan ko naman siya ho ng pregnancy test. Tinatanong ko siya. Pregnancy test daw po, attorney. Nagpa-pregnancy test siya? Opo. Negative, positive? Iwan ko lang, negative ata yun. Okay. Tapos tinatanong ko siya, sabi niya hindi raw sa kanya. 3 na kami magkakapit bahay doon, uncle niya, at saka yung tita sa. Tinatanong ko. Tapos, kinabukasan yun, pumunta ho ako doon sa binan ko. Okay. Sabi ko, tay, bigyan mo nga ako ng kwantay, bigyan mo nga ako ng payo, at saka tulungan mo rin ko sa anak mo. Yun ang sabi ko sa kanya. So ngayon, hindi na kayo nagsasama ng misis mo? Pumunta na ako dito sa Manila, nagtatrabaho ako. Pero ang kaso kasi, habang nagtatrabaho ako, wala ako sa sarili sa trabaho, parang lutang yung sarili ko. Nasaan sila ngayon? Nasa... Nueva Vizcaya po. Nasa Nueva Vizcaya. Pero Opo. saan mo gusto umuwi? Uwi kami sa Mindanao kasi nung unang huli ko sa kanya, sabi ko sa kanya nga, pahinga ka muna, uwi muna tayo na Mindanao. Doon muna tayo kahit 1 taon lang. Kung pag di mo gusto, balikan lang dito sa akin. Okay. Pero ngayon, nasa Nueva Vizcaya sila. Aha. Ng mga, sino ang taga Nueva Vizcaya? Asawa ko. Siya ang taga Nueva Vizcaya. Aha. So, nandun ang pamilya niya. Opo. Ikaw ang taga Mindanao. Opo. Bisaya ka. Opo. Taga diin man ka. Lana po. Taga Lanao. Okay. Gusto mo ngayon umuwi ng Mindanao. Napag-usapan ba ninyo ito? Pinag-usapan ko, nag-usap po kami niyan. Ang sabi naman niya kasi sa akin na ako uuwi ng Mindanao para magtinda ng isda, yaks. Jonafe, magandang hapon sa iyo. Nandito ngayon kasama namin ang asawa mo na si George. Jonafe, gusto ka daw iuwi ni George sa Mindanao para magsimula kayo ng bagong buhay kasama ang mga bata. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Sorry po ma'am, pero nag-usap na po kami niyan bago po siya lumuwas ma'am. Okay. So maayos naman po kaming nag-usap niyan bago naman po siya lumuwas ma'am. Yun na nga po, yung mga bata na lang po iintindihin namin ma'am. Pero hindi ko po alam kung ano po yung tumatakbo sa may utak niya ma'am. Ikaw ba, Jonafe, kasi kasal kayo, di ba? Yes po ma'am, pero yes ma'am. Oo. Ngayon, ang sabi kasi ni George, nahuli ka daw niya na meron kang ibang lalaki o may boyfriend ka. Nung Ma'am, ano po niya, nahuli niya po ako, yes po. Pero po, nagkarelasyon po ako, pero naghiwalay na po kami niyan, ma'am. So wala ka ng karelasyon ngayon? Wala po ngayon, ma'am. Okay, Jonafe, maling-mali yan na magkakarelasyon ka sa ibang lalaki. Kasal ka, may mga anak ka, nandito sa Pilipinas. Hindi ba? Yes po. Handa ko siya patawarin at kalimutan ang lahat. Basta doon na lang ako kamis doon sa Mindanao manirahan at ayaw ko doon sa kanila
Kasi wala kaming maayos na, ma'am, wala kaming maayos na relasyon yan, ma'am. Kasi marami kasing nangialam. Saka na kasi dapat sila mangialam kapag hindi na namin kaya. Okay. Ano ba ang trabaho mo ngayon, George? Factory worker ho, ma'am. Dito sa Maynila? Opo. Jonafe, may trabaho ka ba dyan sa... Wala po, ma'am. Wala. Okay. Handa ka ba na magsama kayo ulit ni George? Ma'am, nag-usap na po kami niyan na bago po siya lumuwas, ma'am, nag-usap na po kami na sa mga about na lang po sa mga bata, ma'am. Yun na lang po yung ano namin, ma'am. Sige na po, no, ma'am. Ito po ang gagawin ko, ma'am. Kasi sa lalaki niya, ma'am, sinasaktan siya eh. Samantalang nga ako, hindi nga ako nanakit ng babae kasi maawa nga talaga ako. Ito lang akong gagawin, ma'am. Uuwi lang muna kami ng mga bata sa Mindanao, ma'am. Kung gusto niya, susunod siya, sige, tatanggapin ko siya ng buong. So, ang gusto mo, kunin ng mga bata? Opo, doon lang po ako. Doon lang po kami muna manirahan sa mga anak ko. At total, may kubo-kubo naman ako doon na sarili. Sino mag-aalaga sa mga bata kung hindi sasama si John Nafe? Ma'am, may mga kapatid mo naman ako. Pero yung sa laot, kung sa dagat po, ma'am, hindi naman full time ako sa dagat, ma'am eh. Oras lang ho yan, ma'am. Anong sa dagat? Anong yung gagawin? paghahanap buhay mo, paglalambat po. So mangingisda ka? Opo, ma'am. Kanya na yan, ma'am. Ikaw, kung anong desisyon mo, basta ang desisyon ko. Usapan na lang dito, di ba? Kasi nasa Manila pa nga lang ako eh. May pati mga bata eh. Ayaw mo na sa akin pakausap ay. Anyari. Tapos pinagmamalaki mo pa sa akin na mas nakakatulong yung sa yung lalaki. Samantalang na ilang taon ko kayong binuhay. May nasasabi ba ko sa inyo? Di ba? Wala. Ikaw sa 4 na taon ka lang nagtrabaho mahigit. Karami-rami mo nang sinabi sa akin. Magkabigay ka lang ng pera. Karami ko pang more maabot. Bago ka umalis sa pag-usapan natin to, di ba? Sabi ko sa mga bata na lang, di ba? Oo nga, kaya nga, uwi na nga. Pero ano nagawa mo? Dapat inisip mo sana yung kinabukasan ng mga bata. Oo nga, isipin ko bakit. Hindi sana ganito yung buhay natin kapag iniisip mo rin yung kinabukasan natin ay pamilya natin. Na tayo ng maayos, di ba? Di ba? Ito lang ang akin. Na tayo ng maayos bago ano. O, tingnan mo nga ngayon, oh. Na natin to, di ba? Kung itarating. Tingnan mo nga, oh. Oh. Nasa Maynila pa nga lang ako, ilang beses ko lang nakausap yung mga bata dahil ayaw mo po sa akin pakausap. Anyari? Dahil pinagsasabi mo. Ang sabi mo sinabi sa akin na hindi maganda. Ay, bakit? Hindi, ikaw, ng mga bata. ay, sa bagay, hindi ka nga narinaya sa sarili mo. John Nafe, bakit ayaw mo nang sumama o ayaw mo na magsama kayo ni George? Anong ginawa ni George sa'yo? So, sobrang pinahiya niya po kami dito sa barangay ko, ma'am. So, pinagsigawan niya po dito na ganito nga po na, yun nga po, may lalaki po ako, ganun po, pinost niya po sa may Facebook. So, pinahiya niya po ako kahit may mga pamilya ko po, ma'am. Bakit? Hindi ka ba naiya sa ginawa mo? 1 point aim. Nakapublic pa yung TikTok mo. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Matagal yan. Sabi ko na sa'yo. Oy. Pero ginawa mo to sa akin. Oy. Saka ko na nalaman na buong lahat yung umuwi ka. Ano ka ba? Ma'am Maylene, magandang hapon po sa inyo. Gandang hapon din po, ma'am. Ma'am, na-monitor naman po ninyo kung ano po itong mga kaganapan na ito. Gusto sanang makuha ni George yung mga anak niya. Ano po ba ang proseso para dito? Actually po, ma'am, is last time pa bago na pumunta dyan si Sir George. Oo. Sinabi ko po sa kanila na schedule namin yung meeting nila na pag-usapan po yung arrangement. Okay. Para dyan sa kung kanino po i-custody yung mga bata. Mm-mm. Ang kaso, inantay po namin sila dito sa office. Wala naman pong bumalik. Mm-hmm. Kasi yung sa age ng mga bata, yes, tinatanong ko kasi yung age nila. Pag below 7 kasi, talaga sa mother. 11 na pala, tsaka 7, ma'am. Oo. Ma'am, and then ang usapan po is kung pwede, kasi sabi naman kasi nung misis is babalik siya sa abroad. So, syempre, ang recommendation is as long as i-coordinate nila dito sa office so that makikipag-coordinate kami kung kahit naman na parents yung dalawa na kukuha sa mga bata, titingnan po ng social welfare yung ano po yung mas na kabutihan
Okay. So, ng mga bata. magkakaroon So, ng assessment. Tama po ba ako, Ma'am Maylene? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So, naintindihan mo yun, George. Ito, kasi nagharap-harapan na kayo sa barangay, tama ba? Opo. Pero hindi kayo umabot doon sa social welfare office natin. Hindi po. Okay. Kung ano man yung napag-usapan ninyo doon sa barangay, pwede ninyong dalhin yon sa MSWDO kasi sila muna ang magbibigay o ano tawag to? Gagawa ng assessment, no? Para malaman natin kung saan ba talaga dapat ang mga bata. Lahat ng mga aligasyon mo, ipapakita natin doon. Kung anong gusto mo mangyari. Kasi actually, kung gusto mo talagang guluhin ng mundo, pwede mong wag pa hindi makakaalis itong si John Fe. Yun nga yung ma'am, yung rin punto ko, ma'am, naibansa sa lahat na bansa, ma'am, para hindi na po siya makakuan. Kasi ma'am, kapag makatrabaho po yan, ma'am, sobrang taas talaga ng pride, ma'am. Hindi ko maabot ng lipad niya. Kataso, tapos mura pa, ma'am. Grabe nga. Sabi ko nga. Pero pagkatapos ng lahat yan, pumunta ka dito, ang sabi mo, handa mo siyang patawarin. Kaya nga, yung akin lang sana na hindi na sa babalik. Kaya mo naman namin mamuhay, ma'am eh. Kaya mong buhayin siya. Kaya po, ma'am. Mahal mo siya. Bakit ko nang pinakasalan, ma'am, kung pag hindi ko mahal? Sandali lang. Diba? Mahal mo. Mahal, ma'am. John Fe, yan ang sinasabi ko, Shari Mahirap kalabanin ng puso Hindi biro ito, John Fe, ha, na patawarin ka at aminin ni George kung ano nararamdaman niya para sa'yo, na parang ikaw binaliwala mo lang. Para saan? Pera, John Fe, pera. Ma'am, yun na nga po, nag-usap na po kami niyan. After po ng yun nga po ng pag-aano namin, yun nga po sa mga bata. Then, magtrabaho ka muna kasi po hindi po yan nagtatrabaho, ma'am. So sa akin na lang po yan umaasa sa lahat. Paano naman ako matrabaho, nagtrabaho nga tayo sa bahay natin, di ba? Ang hirap po naman. Isip niyo po kasi, ma'am, 7 buwan. Yun na nga po, hindi na nga po kasi maliliit yung mga bata, hindi na po baby. Isipin mo nga. Mag-stay sa bahay. So pag nagpapatala lang po ako, yun nga lang po, iinom niya, yun po. Isipin mo nga. Ano lang sa loob ng 4 na taon na andun ako sa Mindanao, anong naipundar nila dyan sa'yo? Yun lang po yung Resibo? niya. At saka yung mga bata. Resibo? Yung inaano niya po, kapag nagpapadala daw ako, maliit lang daw po. Yung andyan ako sa inyo, 7 buwan nga pa lang, di ba may bahay, may napagawa ka ng bahay. May bibili ka pang motor, may alaga pa tayong baboy. So, ang ibig mong sabihin, John Fe, inaakusahan mo ba si George na yung pinapadala mong pera ay winawaldas niya? Kaya nga, parang gano'n na nga ho, yung mga kapatid niya gano'n ho. Nangiinom po, marami pong nakakakita dito. Pero ikaw, George, anong sinasabi mo? Napagawa ang bahay, nakabili ng motor. Bili ano pa? motor, may alaga pa kaming baboy, pagkapakulungan ng baboy, tapos tanim pa ako ng luya namin para may aabangan kami. Lahat, ma'am. Wala po siyang tinutulong dyan kahit piso, ma'am. Sa akin po lahat yan, ma'am. Sinong naghirap dyan? Ano ka ba? Alam kong ikaw, pero dahil sa tulong ko, wala ka naman maipundar, di ba? Wala ka namang ganyan kapag hindi dahil sa may tulong ko. And then, ganito lang kasi yun. Okay, nagpapadala ka ng pera, John Fe. Pero kung nagagamit rin naman yung pera na yon sa maganda at mabuting paraan, yun naman ang tinatawag natin na kanyang kontribusyon para sa kabuhayan ninyo. Magtutulungan kayo. Tama si sino ba to? Mag-asawa kayo, dapat magtulungan kayo. Tama si Pina. Okay? Sorry po, pero ngayon lang po yan, ma'am. Sabi po niya, ma'am, kuhan daw, winalda si Rompira. Sino bang kainuman ko? Yung tatay niya lang ho, at yung bilas niya. Yung bayaw niya. Araw-araw ba? Hindi naman ho. Hindi naman pala may okasyon. Wala, kahit wala, umiran ho. Pero kapag, kapag tapos sa trabaho namin, may tagakit, dalawang Jane. So, tingnan natin. Yung sabi nila. Ma'am Maylene, mukhang ibabalik namin sila sa inyo kasi kailangan natin ng assessment. Kung ano't ano man, doon na muna tayo magsimula sa kung anong ikabubuti ng mga bata. Kung mapag-usap natin sila ng maayos at mahinahon para kung magbalik loob o magkaroon pa rin ng posibilidad na mabuo ang kanilang pamilya, pwede rin, di ba? John Fe, kailan ba ikaw nawalan ng amor kay George? 4 na taon mahigit ka sa Singapore o OFW? Singapore po. Kailan ka nawalan ng amor? Nung simula po ng na po yung pamilya ko sa kanya, ma'am. Bago po ako mag-abroad, ma'am. Patay yung kanya po sa pamilya ko na binastos-bastos
Mhm. So hindi ka pa umaalis, ayaw mo na. Yung simula po yun, ma'am, nang sinugod niya ng itak yung tatay ko, ma'am. Ha? Sinugod mo ng itak ang tatay niya tapos nakikipag-unuman ka. Ano ba Ang yan? kapal naman ang mukha nyo. Ato ka mong hinugutan ng itak ng tatay niya. Tanga mo nyoan. Parang pesos po niya, ma'am, sinugod ng itak ng tatay ko, ma'am. Ay. Mukhang malabo na ang usapan na to. Umaabot na sa habulan ng itak. Sabi, ayoko nang tanongin niya, ayoko nang pumunta doon. Pero, dahil nga ang concern natin ay yung mga bata at saka kung aalis at kung makakaalis man si John Nafe, dapat nating masigurado na ang mga bata ay mapupunta sa maayos na magkakaroon ng maayos na kalagayan. Ikaw ba, John Nafe, ay napagbuhatan ng kamay ni minsan? Nung ano pa lang po, isa pa lang po yung anak namin. So, nasakal niya na po ako first time po. Dalawang, ay napagbuhatan lang po ko ng kamay So, siya, ma'am. dati yan? Dati siyang Binato magamit, niya ma'am. ako ng kuwan, ma'am. Binato niya ako ng stall ba yun o electric pan ba yun na talikod ako, ma'am? Dati po, Yun lang ho, Hello? yung una lang, yun na lang talo. 2 taon pa lang anak ko, yung panganay ko, 11. Mga 9 years na ho, mga 9 years Naku, na. Diyos hindi ko, dapat hindi nakikita ng mga bata yan at hindi talaga dapat mangyari yan. Ay, hindi Kay ko may na. bata o wala. Ma'am Jonafe? yes po. Opo, kayo po ba may mensahe kayo kay Sir George? Baka gusto mo lang humingi ng tawad. Then, Matagal na po ako humingi ng tawag sa kanya, ma'am. Pero paulit-ulit po siya, ma'am. Bago na mga kuwan ito. Ayaw mo bang subukan, John Nafe, na umuwi sa Mindanao? Kahit ilang buwan lang? Hindi pa po sa ngayon, ma'am. Kasi wala po siyang siyang trabaho doon, ma'am. So, hindi ko alam, ma'am. May hanap buhay tayo doon. Huwag ka mag-alala, may hanap buhay tayo doon. Kasi yung pinapadala mo sa akin noon, binibili ko lahat ng mga kanatin. So, nagtrabaho, ma'am, sa dagat, ma'am. Patuloy pa rin po ako nagpapadala sa kanya kahit sa trabaho. Wag na ho, ma'am. Wag na. Ayaw ko na ho siyang mag-ibang bansa, ma'am. Ayan. Kaya ko buhayin ng mga anak ko, ma'am. Sa hirap at ginhawa. Di ba, Shari? Ano ba? Sa hirap at ginhawa. Sa Ay, kung meron o sa wala. Yun lang agay Sa na, ma'am. maayos na kalagayan ng katawan o sa kung kayo may sakit. In sickness and in health. Magsama. Yun lang ko nga kinuha, ma'am, na wag na ho siyang ipaban lang ho siya kahit sa anong bansa ho, ma'am, na pwede niyang alisan. Ang kalaban mo, itong ex ni John Nafe na Ang gwapo. pati ikaw nagsabi, gwapo. Gwapo nga eh. Pero sa paligaw ko lang yan. pero tingin mo, sir, bakit ka pinagpalit? Sa pera yan, ma'am, mapagluho kasi yung pamilya niya. Maling-mali yan. Yan yung problema, ma'am. Kasi Diba? dinadami niya. Di, tinatanong lang ako. Kaya, Yan yung inanuhan ko rin. Yung pamilya ko. Yan yung nakakaano sa'yo. Kaya nga gusto ko sanang mamuhay tayo lang dalawa, tayo lang ba-desisyon sa ating sarili. Saka na Hindi sila po, mangyalam kapag Sa isip mo, kapag- George. Kahit ka ganyan. Paano-ano yung isip mo? John Nafe, Nag-usap na tayo eh. mangingialam okay. kasi mga- Marami ka bang ibang naging karelasyon o ito lang nasa picture? Hindi po, isa lang po. Ba't kayo naghiwalay? Wala na po. Nasa kanila na po, ma'am. Nasa, na po nila. Nasa, bansa na po nila, ma'am. Wala na po dyan sa ano. Baka naman may asawa rin ito. Wala po. Ma'am Jonafe? Yes po. Opo, siguro, hindi naman na namin kayo pipilitin magsama ni Atty. Aynay kung talagang ayaw nyo na po. Pero, ang sa amin lang po dito, kung ayaw nyo na talaga, mag-usap na lang po kayo bilang mga magulang dun sa bata. Kasi may mga bata pa rin po na involved. Tama. Yung Yes, ginagawa po ninyo, ma'am, ninyong dalawa po bilang mag-asawa, malaking epekto po niyan doon po sa anak po ninyo. Since, ma'am, kasal pa rin po kayo, ma'am. So, mas maganda, ma'am, maganda po na magkaroon po tayo ng magandang pag-uusap at agreement po sa tanggapan po ni Ma'am Maylin Kumihit, ma'am. Kailan ka ba babalik ng Singapore? Wala pa po. Ikaw gusto mong bumiyahe ng Nueva Vizcaya, sir? Kailangan niyang pumunta doon para kunin ng mga bata. Oo po. Sige Kasi po. biyahe ko kunin ko ang mga bata. Babiyahe po ako. Okay, pag-usapan natin sa kabila. Pero maganda sana magkaroon kayo ng pag-uusap ng misis mo. Oo, kung sasama talaga siya, tatanggapin ko siya ng buong buo. Mahal mo talaga, no? Mahal mo naman. Mahal na mahal. Hindi lang mahal. Oo nga po. Gaano ka mahal? Sobra. 99 lang siguro, ma'am. 99, at least 99 pa din. Ay, nako. Oh. Sa Sana kabila all. sa kabila ng ginawa niya sa iyo, Oo po, ma'am. 99 pa din. Yan ang sinasabi ko. Walang hindi na ipagpapatawad ang pusong umiibig. At dyan po nagtatapos ang kabuuan ng Wanted sa Radyo. Di, Hindi, pero sir, sige. Kami naman po, sir,
Natutuwa naman po kami na kahit papaano gusto niyo pa rin na magkausap kayo para alang-alang sa mga bata. Si ma'am po talaga, sir, hindi na po natin mapipilit. Pero malaman po natin sa kabilang studio, sir, kapag nagharap-harap po kayo para po doon sa mga bata. Sige po. Okay, sir? Sige po. Gawin po natin lahat para magkausap po kayo. Sige po. At magkaayusan sana. Opo, sana. No? Ma'am, Yes po, ma'am. Opo, pag-uusapin po namin kayo ni Sir George sa tanggapan po ni Ma'am Maylene para po doon sa mga bata, ha? Mag-usap po kayo bilang mga magulang kung hindi na talaga kayang bilang mag-asawa, kahit magulang na lang po. Ilan po anak ni Sir? Dalawa po. Dalawa. Okay. Babae, lalaki? Babae lalaki po. Okay. Okay po. Sige po, Ma'am Jonafe. Yes po. Maraming salamat, ma'am. And since kasal ka pa, wag ka muna siguro ang makikipag-boyfriend-boyfriend, ma'am. At huwag tayong magpo-post sa TikTok ng mga ganyan. Naku, Diyos ko. Medyo hindi proper yun, ma'am, tignan. Lalo na may anak po kayo at kasal pa po kayo. Sa larangan ng ebidensya sa korte, ito ay medyo malalagay ka sa alanganin. Opo. Yun naman ay akin lang na paalala. Sir, kausapin po kayo ni Ate Odette sa kabilang studio, ha? Sige po, sige po. Sige po. Pag-usapan din natin kung gusto nyo paalisin pa yung misis nyo o hindi. Nasa sa inyo po yan. Kausapin namin kayo sa kabila, Sige ha? po, sige po. Magandang hapon po.